Sa balitang pambansa, sa hinaba-haba man ng diskusyon, tuloy pa rin ang unprogrammed funds sa national budget sa susunod na taon. Nagkasundo kasi ang miyembro ng BICAM na ibalik ang 243 billion pesos na unprogrammed funds sa 2026 proposed budget. Una nang ipinangako ng mga mambabatas na aalisin nila ang unprogrammed funds. Pero inaprobahan pa rin nila ito sa BICAM at mas mataas pa nga ng 178 million pesos kumpara po sa orihinal na proposal ng Kamara. Depensa ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian. Hindi hamak daw na mas mababa na ang unprogrammed funds sa 2026 kumpara sa mga nakalipas na taon. Tinanggal na rin daw nila ito o dito ang probisyon na naglalaan ng budget sa flood control. Una nang lumabas sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na madalas nga ugat ng korupsyon ang unprogrammed funds dahil dito hinuhugot ang pondo para sa flood control. Sa kaugnay pong balita, nababahala naman ang budget watchdog na People's Budget Coalition sa naging resulta ng katatapos lamang na BICAM para sa 2026 national budget. Ayon sa co-convener ng grupo na si AJ Montesa, tila inilipat lamang sa ibang ayuda program ang tinapyas na pondo sa DPWH. Kabilang po sa mga sinisita ng grupo ang AINGS at MAIFIP na bilyon-bilyon ang inilaang pondo sa budget. Ang giit ng grupo, pork barrel pa rin ito na iniba lamang ang anyo. Sino ba ang nagko-control sa pag-agos ng pondo, ng resources, at para kanino? So yun yung mga kailangan tingnan. No? So, sa lenteng iyon, ang mga ayuda programs ay isang pork barrel na nagbago lang ng anyo. Wala dapat sa pangalan ng kongresista ito, pero sila yung nagsisilbing gatekeeper, diba? Sa MAIFIP, kailangan kumuha ng guarantee letter. Sa mga ayuda programs, depende yun kung sino yung mga local official o congressman na kakilala mo. Yan nga po ang tinig ni AJ Montesa, ang co-convener ng budget watchdog na People's Budget Coalition. Sa iba pang balita, hindi naman pabor si Health Secretary Ted Herbosa sa mungkahi po na ilipat na lang sa PhilHealth ang pondo para sa kontrobersyal na medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Ayon kay Herbosa, mahihirapan ang PhilHealth na saluhin ang medical assistance na nakukuha sa MAIFIP dahil hirap at mabagal din magbayad ang state insurer sa mga ospital. Mas malaki din daw ang nako-cover na medical bills ng MAIFIP kumpara sa PhilHealth na mas maliit ang binabayaran, depende po sa package nito. Iginit din ni Herbosa na hindi totoo ang paratang na isang uri ng pork barrel ang MAIFIP dahil sa ospital naman daw dumidiretso ang pondo kapag kailangan ng pasyente ng ayuda. Samantala, pumanaw naman po sa edad na 78 si Antipolo's 2nd District Representative Romeo Acop. Kinumpirma po ito ng kaibigan niyang si National Unity Party President at Deputy Speaker Ronald Puno sa News 5. Ayon kay Puno, sumailalim si Acop sa kidney transplant nito lamang Nobyembre at inaasahan sana ang kanyang paggaling. Pero inatake sa puso si Acop nitong Sabado ng gabi na naging sanhi po ng kanyang pagkamatay. Inilarawan ni Puno ang mambabatas bilang isang tapat, matapang at seryoso sa paglilingkod sa bayan. Sa iba pang balita mga kapatid, sinimulan na rin pong mag-backtrack ng Philippine National Police matapos makumpirmang bumisita nga sa Davao City ang dalawang suspect sa malagim na pag-atake sa Bondi Beach sa Sydney, Australia noong Nobyembre. Halos isang buwang na malagi po sa bansa ang magamang suspect na sina Sajid at Navid Akram na pinaniniwala ang konektado sa Islamic State o ISIS at nag-training di umano dito sa Pilipinas. Sa ngayon, tinitignan po ng PNP ang mga kuha sa CCTV, travel records at iba pang intel para malaman kung ano ang kanilang ginawa habang nandito sa bansa. Kabilang po sa nag-iimbestiga ang AFP, NBI at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Sinampahan na rin po ng patong-patong na kaso sa Australia si Navid matapos masawi ang 15 sibilyan sa pamamaril. Napatay naman po ang kanyang ama matapos makipagbarilan sa mga pulis. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa